Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Mahal panta bala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginagabig paglaom sa nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sa nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa You Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa Sininga Estasyon, Radio Pilipinas, Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hindaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katahuran, mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isang edisyon sa pagpakalagad sa programa Youth Connect. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday. Today is October 24, 2025. Mabiyan, inina ang ika-4 sa limatanan ka Biyernes karon nga ikanapulo nga bulan sa tuig 2025. Armahin ko po ninyo, tugtog 1:55 subong iya nga hapon. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa itong mga sugit, tagpalamati all over Western Visayas. Provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Maayong hapon gid sa inyong tanan. Pinatawag naman sa isa kabayad-ayad nga hapon ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Nagapod sa aton nga pagpangalagad online. Ayan ang programa Youth Connect kag iban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subukan sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ano sa mga kultura nato na may access sa internet, mahimo mag-check online. Visit us and watch our Facebook Live para makita nyo man personally ang aton sining ng mga bisita na gina-imbitar sa aton sining na pagpangalagan. And speaking of bisita, sa aton nga pagpangalagan subong nga hapon, isa naman ka astig story ang aton nga pamatian. Isa ka pamatanon nga ginapamatudan with sipag and tiyaga. Madamo gid nga sarang nabuton ang isa ka pamatanon sa Western Visayas. Ngayon po natin sa itong pagpangalagad subong iyang hapon ang cum laude graduate sang BS Fisheries ang University of the Philippines, Visayas nga sa rin karoon lang ginhingadan nga rank number 2 sa October 2025 licensure examination for fisheries professionals. Beyond his academic achievement, ilalahon man naton kag hibaloon ang iya sining nga agri-negosyo journey. Bago na naton nga bisita,
ang isa man sa mga regional winner sa Young Farmers Challenge Intercollegiate category na ginapatuman naman sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ang atong bisita sa mga hapon, iwan, kundi si katropang Vince Justin de la Cruz. Baloon nato ng iya sining ng mga inagyan, sekreto, ano bala ang mga ginpang ubra niya sa iya sining nga pag-eskwela kag sa agri-negosyo, rason sang iya sining madinlagon nga istorya. Standby mga biyan ha sa ating sining nga pagpalagat. Kung man nga mapalapot sa inyo ang listahan sa mga nagdalaog sa Young Farmers Challenge 2025 Provincial Winners. Sa nagligad nga Biyernes mga biyan, Oktubre 17, formal na nga ginaward sa Department of Agriculture Western Visayas ang tig 80,000 pesos nga padya para sa mga nagdalaog sa provincial level sang YFC. Kanday sino bala nga mga agri-negosyo ang nagpangibabaw. Nagsinuwayhan sa ila ang makalusot bilang mga regional contenders sang Western Visayas. Ina ang aton nga hibaloon sa atong pagpakalagad subong iya nga hapon. Habian ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:09 na sa hapon. Sa atong pagpanumbalik, ilalahon kag pamatian ang istorya ng katropang Vince Justin de la Cruz. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanundong. Dong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish. From adobo
adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming ginatuwa at pinatukos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New World Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:14 na sa hapon. Sabi nila tayo ay bida-bida, puro kuda, wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang-iba sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila naman, di lang nila nakita, tayo'y gumagalaw, tayo'y gumagawa. Abyan, tumayo ka at sumama ang manindigan. Abyan, lumabas ka at ating patunayan, ipakita. Mga biyan, as mentioned earlier, may po natin sa itong pagpangalagad sa buong hapon ang isa kadalayawon nga pamatanon sa aton nga rehiyon. It is our honor nga makaupod sa aton nga pagpangalagad si katropang Vince Justin de la Cruz sang UP Visayas kay tingadlan nga rank number 2 sa professional o kung na licensure examination for fisheries professionals. Live via Zoom, si Katropang Vince. Katropang Vince, maayong hapon and welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Mayong hapon, Sir JP. Mayong hapon sa tanan. Foremost, Katropang Vince, congratulations gid sa imo sining latest feat, ang imo sining labing ulihi nga kalalagaan, rank 2 sa inyo sining board examination. Anong imo sining ginaobra at the time nga nagwa ang resulta sa inyo sining board exam? Sa akin, pag sir, kay bilang nga adlaw tanan guro ga bantay bala sa results. Wala man ka-expect na 6 p.m. Dala mo kay abi naman mga early morning. So, pag kagwa gid sa results, nag-check lang ko sa akong ngalan if ara. Actually, pag check ko, abot ko, wala. Kaso gali sala akong pag-type sa akong ngalan. So, pinulbahan ko initially. Pero akong din na magula na babae ang una nakakita sa mga top 2. And hindi mo ko kapati actually. Sila.
Ayun. You are a few points away from being the rank number 1 sa sininga examination, katropang Vince, and people would assume nga hapos lang para sa imo ang pagpasar at the same time pagpangibabaw sa sininga examination. But ano ka budlay ang examination nga ini, and na-mention mo na wala mo ka man nag-expect nga mag-rank number 2 sa sininga examination? Sa akin, sa experience during the exam, may siguro some of the topics were very familiar na sa akin kay na-tackle naman during college. Pero some, especially yung mga trivia na gina-insert nila, though medyo tricky siya, especially sa capture fisheries na aspect. Ayun. Kada tanan gakatala. And katropang Vince, no, for the information sa atin sining matag palamati, si katropang Vince na-graduate nga cum laude sa kurso nga BS Fisheries sa UP Visayas. Did you feel any pressure, katropang Vince, nga mapasar kag magpangibabaw gid sa sining nga examination knowing that you graduate with a Latin honor? Siguro, sir, sort of, but not too much because though, medyo low-key lang ito siguro. Wala. Pero, for the longest time, expected ang UP na mataas pero may ang passing rate. So, buhatag ka mag-pressure sa sarili mo na dapat mapasar mo gid. Make sure mo tanaan ka mo na nag-take, pasar mo man. And as a cum laude, like, medyo common minsan ng cum laude, and madama kami actually nag-take na cum laude man. So all is fair siguro in the art. Correct me if I'm wrong, katropang Vince, aside sa imo, anong paka-graduate sa UP Visayas, a total of 7 ang nakasulod sa listahan sa mga top notchers sa bugos nga Pungsod Pilipinas. Yes, sir. Ayun. Katapang Vince, no, may we know, paano ni mo ginpreparahan ang ining examination? For those who are planning to take your examination, ang mga nagapreparar na karon para sila tagsa ka mga pasinawan, ano pala ang sikreto ni Katropang Vince? Actually, hindi man siya sikreto, pero if may time dapat early ka pa mag-start. Unlike sa akin, na nag-start na ko very, very late na good. Although, nagsulod man ko sa isa ka review center as well as ang isa ka organization sa mga eskwelahan nag-organize ng review. A few days away na lang gid ko from board exam gid actually na nag-review nga on my own and nag-review sa mga materials provided sa review center. So, with that, wala na ko actually ga-expect na mag-top. Although, target ko, mag-top na good, which is nahatang man. Pero, wala na ko ga-expect. Gusto ko lang makapasa ang tapuson eh. And actually, sa first day of the exam ko, medyo down man ko to. Kay, ang sa capture fisheries dito, medyo nag-doubt ko sa sarili kung ano man ito ang answer. But, nakataguyod man. And looks good man ang results. Grabe, what a blessing and revelation, no? Blessing, gati dalaga sa rank at sa top 10, and the revelation, gati partida pa na, no? Ulihi na ikaw iyan nag-decide nga mag-bira-bira gitoon for this examination. And people would wonder, what happened? Katropang Vince nga daw ulihi na, as you said, no? Ang imo sining pagbira-bira review for this examination. Kay may ala ko task nga daw ginabra sir na daw part sa akong study na supposedly pwede ko man hindi pag-abrahan pero ginabra ko na kay sa akong kung magtaon ko kinanglan ko wala na kung naging panagdan lang nga iba. So need ko gid siya i-finish kay kung hindi madidistract ko always kung magtinoon ako daw useless gyapon bala kay so muna few days na lang pero at least naka-punch time man ta, natapos man tanan. And part sa thesis actually na additional ang mga informations kay akong thesis is done naman naging dugang na ito for para mas maahimo ko na comprehensive ang akong study. Ayun. And with that, no, and people would wonder, tapos na ang thesis, nakagraduate na mo sa koleyo, but still you are
providing additional nga input sa imo sining nga study. Are you still preparing for a competition or ano ang reason kung may ginpangdugang pa si katropang Vince in relation sa imo sining nga thesis? Actually, scholar ako sir sa DST, sa merit scholar nila sa SEI nila. So, and they provide na sila funds for my for thesis, and may ara pa man sang excess na funds na do na pwede pa ma-allocate sa mga other na parts ng study. So, din push through ko na lang with that kay napanogon man para mag-give justice mga to ng kwarta sang katawhan. Sana all, no? Sana all, amo ng mindset, hatagan hustisya ang budget sang tumuluyo nga ginahatag sa aton. Katropang Vince, people would wonder nga fisheries yun among all courses ang imo sining nga ginpili nga kuhaon sa imo nga pag-eskwela sa kolehiyo. Ako actually hindi ko taga Iloilo, but ako bata ko halin sa Capiz, and specifically sa Pontevedra. So isa kami nga banwa nga daw kumbaga very exposed din sa aquaculture. So bata pa lang daw medyo aware na ko sa rise and fall sa aquaculture industry sa amon. Kaya sa una, although manami na, sobrang daw damo naging challenges ng gano'n. And actually, dahil ko man doon plano na mag-take fisheries, though nakambal ko naman before that, though leap of faith siya sa akin, kay initially tayo na nursing ko, though ko plans, though hindi ko pa makita ako self. Nakasulod na, pwede naman ko makaproceed, but wala ako proceed, and nag-risk ko na i-take nga mag-wait sa results ka upka para mabalaan kung pasok mo din sa UP. And luckily, nakasulod mo din sa UP and fisheries, and wala na though sailing smoothly naman along the way sang nakasulod na sa UP. Initially, katropang Vince, sa daragan sa istorya, do hindi mo first love lead ang ining fisheries nga imo ginkuha. Pero ano ang moment sa imo sa nga pag-eskwela nga na feel mo na batsagan mo indeed ang fisheries ang destiny mo o kunang kurso nga para gid sa imo? Kay ang sa sa nga setup sa first year kami kay pandemic ba to ng online class pa mo first year, and nag-enjoy na ko sa mga lessons to actually, and pag-abot naman sa MIAG sa UP, though ang laboratory activities na daw very rigorous pero napakasadya gid kag damo, so very enjoyable gid kag damo ka ma-learn. And muna as someone na partly exposed na sa aquaculture industry, this kind small scale lang, though mas na bumayan ko na makita din ang pag-asa na ang potential na pwede pa mabalik sa dati or ma-improve ang atong mga sistema sa pagpadako sa mga isda kag pagpayo sa atong palibot. Katropang Vince, sa mga katura naton nga interesado kag handom ang mangin kasubong mo, no? I graduate sa UP, cum laude, Board of Nature. Ano bala ang mga lauman sa pagkuha sang fisheries para sa mga kauturan naton nga until now, no, wala pa sang desisyon kung ano ang kurso nga ilang pagkakuhaon? So for someone nga sa UP, usually ang fisheries ginahatag as if nag-choose ka sa nag-aw na campus. Usually fisheries is somewhat not though pinaka na offer na course ang degree program, because muna siyang atong na flagship program sa UP Visayas, and ang not all na mga students na gina-offer sina take actually. So kay damo sa misconceptions actually sa fisheries naton. Kay example, hambalon mo fisheries student ka, hambalon mo mga isda ka kung ara kadapit sa dagat, pero kung dito ka abot sa mo dapat hambalon mapunong ka and then wala sir. So damo actually isang scope nga gina-cover ang fisheries
and very intertwined siya sa aton na ekonomiya kay as an archipelagic country aton na ekonomiya nagasaligid sa pangingisda sa aton mga pumuluyo. And sa other schools naman, although hindi ako makarelate good, but fisheries na students have said na parehas man ang nila na himumunot ng nagulot siya gan. And though panulok bala sila sa tao kay kamala sila, fisheries lang. Though ginalang lang. Pero it's the more you look at it, the more complex it becomes. So very very exciting and very dako actually ang potential mo nga makasulod sa industry and even mga job opportunities here sa Pilipinas and even abroad or for scholarships as well. And kay among degree program is siya very comprehensive siya. Pwede siya actually magamit as preparatory for other degrees or exam na pwede mo i-take. Ayun. So, hindi natin malinaw, no? Ang iban din man, damo sa manubo ang panudukan sa fisheries bilang isa ka kurso, plus of the opportunities nga nagahulat sa pagkatapos o kung makagraduate sa siya nga kurso. Just a brief background lang, Katropang Vince, no? Sa mga wala pa sing ideya, ano bala ang mga posible nga potensyal nga oportunidad nga sarang nga maangkon the moment ka makagraduate ka sa sining nga kurso? Isa na is ang mga scholarship natin sa ibang countries, especially sa Japan and sa European Union. And may ara mga kilala nga ara actually sa US. And ang scholarships na funded siyang ila government or other non-government organizations and maka-eskwela ka with sang wala ka na pagkabalaka kung ano man. And damo sang hiring subong if makita natin sa Facebook, damo hiring sa mga farms nga gabululutwa lang sini kay daw sort of gabalik na amat-amat ang aton nga aquaculture industry amat-amat na saka liwat. And may mga companies na willing magbaton sa mga fresh graduates. And mayroon man mga companies, mga example sa amon, pwede man ikaw ka sulod sa mga if imo nga experience related sa mga biotech, pwede ka gid makasulod sa ila companies or pwede ka maka-join sa mga research initiatives nila. And sa mga universities, pwede ka maging instructor dira. Damo man actually sang hiring subong. And pwede mo gid ipalaganap ang maayong balita sa fisheries natin. Ayun. Sa kabay, madamo gid ang magka-interest magawa sa kurso nga BS Fisheries not only sa UP Visayas kundi pati na sa ibang mga universidad, state universities na sa aton siniiyang pungsod. Katropang Vince, now that you are a few days away from being a full-fledged nga fisheries professional, ano ang masunod kay Katropang Vince? Anong mga future plans ni Katropang Vince? Sa akin actually sir, for now, ang akong plan, actually initial plan ko before pa ko nag-take board exam is i-apply ko kung tani kay ang mga what I've learned sa among eskwelahan base lang, base maka-help man gawa sa pagpaayo sa aquaculture industry dira sa sa Punta Vedra. Yun, so pero if my change of plans, maybe we'll get through with that kay very unexpected ang mga hulitabo though makibot lang ko actually. So, hasta sa hindi mo gyapon kapate, but thankful nito nga ang gakatabo. Maybe ikaw ang instrumento sa Ginoo, Katropang Vince, no? Nga maplastar kag matuman ang imo sining ginahandom nga pabaskugon liwat ang aquaculture industry dira sa Pontevedra kag sa bugos nga probinsya sa Capiz. Katropang Vince, earlier na mention man naton nga you are a regional awardee sa Young Farmers Challenge. Pwede mo ba na ma-share sa amon ang imo sining journey sa YFC? Actually sa YFC,
Ang IFC na nag-start with Sir Sunny David Lumayno because mayroon siya DOST funded na project na researching sa kay di ba ang atong na tilapia limited lang din sa pag-culture sa tabang na tubig, sa fresh water. Pero ang amon eskwelahan, ang UP naka-develop na sang strain or hybrid sang tilapia which is tinatawag namon na UPV spin na kaya makabato sa mga palain-lain nga kaasinon sa tubig, even diskan sa tubig dagat. So ang kay Sir Sunny nga initiative was kay ang pag-culture sa tilapia ginagamitan ina sa sang hormones para maging lalaki ang halos kalabanan dira sila. Kay kung may halo nga babae ma-notice ina sang farmer nga daw kadugay magdako kadamo sa mga botot baladamo sa mga bata which is kausikan ang feeds. Kay imbes nga magamit sa pagdako sa tilapia, ang feeds nagagamit sa pagpaladamo na lang sa tilapia, so hindi siya maayo nga event or nakatabo. So undesirable siya nga trait as a farmer. So ang YY technology din develop na para maging lalaki ang mga bata sa tilapia na wala nagagamit sa hormones. Kaya ang hormones depende sa atong palibot and maka-apekto siya sa populasyon sa ibang isda. So ang technology na handog namon as naging develop naging establish ina nga spin-off company ang Ilayat Ilawod, isa ang YY Mail na technology na gina-propose namon as a product and nga makabulig sa atong mga farmers diri sa Western Visayas and sa mga neighboring regions. So subong niara na kami mga partners, mga business partners na willing and nag-connect na sa amon to try na maghimo pag isang field testing para mapatunayan din na effective ang technology pag makabulig siya sa atong mga tao. And soon mag-open na kami sa public and maka-release na kami in the nearest time possible sa mga similya kag even sa mga breeders, sa mga interested na breeders na Grabe, no? Ang influence ng research and technology sa UP Visayas that even for this agribusiness, no? Applied gid ang mga resulta sa mga pagtuon kag pagpananawsaw sa inyo sa inyong mga professor kag sa inyo nga mga estudyante. Kadto pang Vince, ano kadako ang nangin impact sa sining Young Farmers Challenge sa imong plano nga mangin isa ka lisensyadong fisheries professional? Actually, kay subong pando nakahatag na funding ang DA. So ako naka-decide na ko bala nga mag-take sa board exam na laylo pa na gamay which is my team naman and company, so na mag-handle as of the moment, and akong contribution dira is for research and development na actually na part kay na-promise ko nga matake ko sa board exam. Wala, I did my best na lang din kay nahambal ako and wala nang atrasan. So dako man nga bulig ang YFC kay actually as someone nga wala halos gabab sa business pitching. Though mas na-expose ko gawa sa industry kag sa mga mga government na agencies na kung ano ang nila panulukan sa muni nga mga business and ano ang future na possible na tahakon sa mga business and nakadulog din na sa akon as a person. Ayun. Katrubang Vince, kaina naman suluman sa aton sining preliminaries, no, that you are a recipient of a merit scholarship sa DOST. Ano naman kadako ang nangimbulig sa sining benepisyo nga dala sa programa sa DOST sa imong pag-eskwela? Kay DOST scholar ka, so given naman sa UP for now na free ang tuition and ang miscellaneous fees. I don't know lang sa future, but
sa akin, very big help yun ang sa DOST kay as someone na nagdako sa isa ka middle class family nga wala ka balo kung ano na ang ano mo sunod mong adlaw if it's good or bad. Medyo ara ka tipping on the scale ka ara ka sa tunga, hindi ka sure kung anong kapalaran mo. So ang DOST nga nga scholarship naka-provide din sa ako sang funds para mabuhi ko sa mag-aw. Kay akong allowance, akong nga rent, akong nga mga other na galastusan, dire ako din nga kuha. And even ang akong thesis. Ayun. Katropang Vince, madamo sa mga kauturan naton ang look forward gid nga madinalagon sila nga pag-eskwela sa ila sining agrinegosyo and sa kabilugan sa ila sining nga career. Ano ang mga lessons so far nga natun-an ni Katropang Vince nga dapat man nga mahibaluan sa aton sining nga mga kauturan? I'm not referring of course sa mga gintun-an nyo gid sa fisheries, but lessons in life nga pwede naton ma-share sa aton nga mga kauturan sa mga hapon. Ang pinakaunang yun siguro nga is may ara. Ang patigid ko kag gid ko nga may ara kang Ginoo sa babaw. Kaya damo na sa mga imposible nakatabo nga biskan unexpected nga mga blessings nga so be thankful gid ka. I'm not enforcing man nga maging religious ka or whatever, pero kung ano man ang pagtuo mo sa iyo and sa ako na tayo muna though as someone not super religious man or not very religious actually, pero may mga things gid yan nga mga muna hindi mo bala ma-explain and given the time na I took the board exam a few days away na lang, actually I have may doubts dito sa akong sarili kung kaya ko nila pa sa ron or kaya actually yes may harap maging expect ng iban. So na lang kung ano ang time mo nga remaining may ara din na very big na possibility. So kung may time ka pa, may paglasa ganyan, and just do your best. Maybe something good will happen kung ubrahin mo tanag mo nga makaya as if there's no tomorrow na. Ayun. And lastly, kay tao lang kita dire someday madula matindi sa kalibutan, so and we'll go on elsewhere. So it's better to live the world na a little better than how we found it. So hindi kita maghadlok na mag-propose sa mga solutions or maghatag sa mga suggestions na makabulig sa iba. Maybe hindi siya applicable sa atin, but maybe very applicable siya sa others. But let us not impose our beliefs to others man at the same time. Let us respect boundaries, be kind and loving person. Ayun, be kind and loving person. Thank you gid Katropang Vince sa pag-share sa aton sa pinaka mga tips, especially sa pagsalig man sa Ginoo. Regardless kung ano man ang imo sa mga pagtuluhan, may you have faith nga kaya mo kag mayara siyang nagahandle o kung kaya nga magbulig sa imo nga matuman even the impossible things in life. Katropang Vince, for sure you are not alone in this journey. Madamo sa mga organisasyon, tawo kag mga institusyon nga nangin kabahin sa imo sining journey kag nagbulig para marabot ni Katropang Vince ang iya nadangatan sa subong. Before we finally end, may mga luyag ka ba na pasalamatan, Katropang Vince? First of all, pasalamat kay ko sa akong pamilya, kay kumuhay ko din. And sa akong eskwelahan sa UP Visayas, sa apat ka institutes that, especially sa Institute of Aquaculture for giving me the opportunity na maubra ang akong thesis and tapuson. And sa akong good pag-eskwela. And sa UP mismo, UP Visayas and sa University of the Philippines na system for providing quality education sa amon. And sa DOST, thank you Liwat. And sa DA,
sa amon nga Young Farmers Challenge and sa other pa nga mga tao na nagbulag sa akon sa akong mga friends, classmates, and to my special someone, I will say thank you. Yun. Katropang Vince, kaina pa naton kakabatian sa imo ang imong pag-ulikid para sa aton sining fishery sector. Ang imo sining mabilin nga mensahe panugyan sa mga pamatanon regardless if they have interest in fisheries para buligan kag amligan ang aton sining kadagatan. So, isa lang yun na kabagay ang gina-instill sa amon na as miskan ano kakalayo sa dagat, ang aton na kabukiran always connected gina sa aton kadagatan. So kung anong ginaobra naton sa babaw, always gina magakadto sa dalom. Kung anong ginaobra naton sa dalom, magakadto man sa babaw, mamatyagan na naton. So always be mindful lang sa aton mga ginaobra and kay hindi man kita tanan alain sa fisheries may some problems na nanonotice naton hindi ko na kasi pagpamayan or it's important na ma-brought up na siya muna ang purpose ng ating social media to have a meaningful discussion with others so that someone might be interested in potentially bridging the gap sa mga knowledge na and providing possible solutions. So, it's important din na mag-connect kita sa ating mga pamataan kag even sa mga mas nakatigulang kag mas nakapata sa ating generasyon. Kaya ang knowledge nakapasa and ang ating social media ari lang na di para ipatiner ang mga ating natunan para sa mga generasyon pa nga mag-abot. So, muna malangda. Madamo iya salamat Katropang Vince for the words of wisdom for sharing with us ang imo sining kadalagan kagabay nangin inspirasyon gid sa aton sining mga pamatanon mga katropang nga nagapamati subong hapon. Katropang Vince for your time, works and words para sa bayan. Madamo gid nga salamat kag padayon. Damang salamat man Sir Jake. There you have it, mga biyan, si Katropang Vince Justin de la Cruz, rank number 2 sa October 2025. Professional over licensure examination for fisheries professionals. Cum laude sang UP Visayas BS Fisheries CAD, Regional Awardee sang Young Farmers Challenge sang Department of Agriculture CAD, isa man ka Merit Scholarship Awardee sang Department of Science and Technology. Grabe, kadamo na sa nangin na achievement si Katropang Vince. Ma-feel nato ng sining pagkaluki jadi all throughout no sa aton sining pagpreparar man sa iyo sining interview gina-mention ang iba niya nga mga achievements. Kaya we are happy no nga despite sini nagapabilin siya nga humble sa iya sini iya nga kuburingon kaya ini gina-impose gid sa ibang tao. Mabiyan kabay nga kaangay Katropang Vince kaangay sa iban pa nga mga fisheries professional. Kabay nga i-consider nyo man ang kurso nga fisheries inyo nga pag-eskwela sa kolehiyo. Regardless of your course. Kabay nga ang atong nga buluhaton sa pangadaw-adlaw nga tanan. Apaminsara man nato ang atong sining nga kabukiran kag ang atong sining nga kadagatan. Sabay through your help ang Katropang Vince mahatagan natin solusyon ng pinaka mga problema ang ginatubang sa nunuhituhan nga sektor, hindi lang sa sektor sa pangisdaan kundi pati na sa ibang nga mga area ng aton sining pang-adlaw-adlaw nga tanan. Ano una 46 na sa hapon. As mentioned earlier mga biyan ha, kung naton nga mapa-ambit sa inyo ang resulta sa Young Farmers Challenge diri sa Western Visayas. Formal na nga ginapadunggan sa Department of Agriculture sa nagigad nga Biyernes, Oktubre 17 mga biyan, ang 48 tanan ka mga agribis. Participated by more than 70 ka mga provincial awardees gikan sa aton nga rehiyon.
Lakip sa mga kalaog karon nga tuig sa Young Farmers Challenge. Gikan sa probinsya sa Aklan, ni James Paul Enriquez sang Demeter Hygiene, Jeron Sonyo sang Aba Cadabra, Jandil Esedenia sang EJ's Green Flame All Organic, ni Hemer Odinada sang OG Blue Claw and Feather Farm, Jeffrey Von Mark Irada sang JVM Crayfish Farm. From the province of Antique, si Seneco Mabasa ng Sirit Kurit, Ayan Gabilangoso sang Better Days Ahead Wellness Fishery. Also from the province of Antique, si John Lloyds Duhali, Ludivinos Oriental. From province of Antique, si Antonio Sedano sang Daragang Bukid Integrated Farm. Edwin May Policar sang Adventure Hydro Farm. Giga naman sa province of Capi, si Andre Salanatin sang Isda 1. Jeremy Gardosa sang Prince Healthy Lumpia Wrapper. Stephanie Cadena sang Herba Delish. Together with Micaela Bisorio, Hyacinth Fair Datiles. Also from the province of Capi, si Mark David Tabang sang Golden Merienda. Upo niya si Kiara Isabel Borda at Micaela Rose Alabata. Sina si Brandan Al Malbis. Also from the province of Capi, si Roger Diaz ang Star Code, Avenue Joyce Tabor sang Dihon Patel, si Eljun Penuela sang Aquabras Integrated Farm, sa Risma Bundad sang Charles Food Products, Kurt Jetta Jobe sang Fruity Viz, upod si Risa Jane Bodegas kag Jenry Fuentes, and Rosie Pausan kag si Samuel Valsote. Also from the province of Capi, si Krisha Diaz para sa Unix Integrated Farm. Nagika naman sa probinsya sa Guimaras, si Karil Latuab sa Golden Crush. Upo niya si Pauline Togle, Krista Tapan, kag si Carl Matthew Fernandez sang Ferncrest Dairy Farm. Also from the province of Guimaras, si Jem Rose Cabalida sang GRC Wellness Team. Ian Kier Goles sang Agri BNB. Upod ni Trian si Erica Jane Hadloko. Samtang sa Cheese Nut, si Chira Joy Sobremesina. Buka naman sa probinsya sa Iloilo, si Joy Saban sang Banana Kingdom. Red Ampanya sang NutriBlast. Era Micaela Muyong sang Agrisense. Upo niya si Peter Laron Astillo. Puso Crunch naman ang dala ni Jamil Clyde para Onda. Isang Blossom ni Aaron Albert Dimban. Giselle's Adventure ni Giselle and Palmihara. Mayaraman sa Nativeness Venture ni Ernesto Imane. Also from Iloilo, si Jero Hablero sang Peanut Bites. Theater Ray Cadaw sang Golden Milk Ice Cream. Also from province of Iloilo, si Gabriel Holo Jr. ng Enals Coffee Farm. From the province of Iloilo man, si Marvin Pareño, the Green Minded Hydroponics Farm. Alin Salaver sang I Love Seafood Products. Kag sa Negros Occidental, si Archie Maravilla sang Umamiya. Upo niya si Aliyah Kate Alpon. Samtang K&L Ecofeed ang entry ni Carlo Mindanao. Upo niya naman si Line Rose Tiboso.
Samtang Kauwan Innovation naman ang entry ni Anilub Miken. Ito niya si Resh Garcia. Bulax Farm ni Era May Tituwag. Si John Paul Chavez, may entry na 36 Drip and Shade Vegetable Farm. Si Amar Abed Aul, ang Baraag, Pineapple Stem Starch and Derivative. Si Ron Jester Palma, ang iya sininga kasosyo, at si Generoso Navales. Together with Leo Franco Mahadukon. Samtang luntian naman ang entry ni Hans Benedict Nene. Opo niya si Maverick John Padayaw. Kirby John Larry Benefit. Samtang Binang Green Agro Farm naman ang entry ni Christine Eunice Caldo. Ang entry ni Jesseline Benigorio, D&B Diversified Farm, Free Range Chicken, Egg Poultry. From Iloilo City, si Prime Nicolay Abdon. Para sa iya sining entry nga Lika. Karen Sibon Alabes ang Fed Friends. Together with Rachel Delante. Kag Janet Locio. Kag si Maverick Rico. Ina ang mga provincial winners natin sa Young Farmers Challenge and we forgive sa kadalagaan sang Karaisa. Ito lang sa ila baton sang award para sa regional level and will have the chance to compete sa national level representing the Western Visayas. Kagabay, bisan na hindi sila mag-qualify tanan sa national level, magmaninalag-on gid sila sinikatag sa nga negosyo. Madamo kita sa na-encounter sa mga na-perde man tuod sa regional and the national level but are still successful bangod sa ila sini nga kapisan kag dedikasyon. Oras sa Radyo Pilipinas, ala 1:54 na sa hapon. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sininga pagpakalagad. Kaya naman ko ito baton ng edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Oktubre 24, tuwing 2025. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagupod sa aton nga pagpakalagad. Kay Ma'am Ariel Z. Marie, kay si Ma'am Jenna Solis Liza, kay Tita Joanne Olga Sanswico, sa mga asawa kay Charisse Canaray Horbas. Kaya sa tanan nga nag-upod sa aton sininga pagpakalagad, madamo gid nga salamat. Ulit na kita next week, same time, same station, sa panibago naman ng istorya sang pangatanon. Sa ngalan na ginamang sa akong mga katuwang technical, Mr. Rochelle Jones Utero sa studio, kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyong inalagad, JP Herbas. Madamo kasalamat sa inyong pagpamati. Mayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect, ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.